lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na RH. Pilipinas, ang oras po, 6:36. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH, Usapang Legal, kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong araw? Ay, Thursday pa lang pala. Alam ko marami sa atin ay pagod na, pero wala po tayong karapatan. Wala pa tayong karapatang magpahinga today or tomorrow dahil bukas po ay Friday pa lamang. Unless of course day off nyo tomorrow, pero regular na may pasok po bukas, maliban na lamang po kung kayo ay kasama dun sa mga apektado ng bagyong Inday.
at idineklara na walang pasok, walang trabaho sa inyong lugar. No, pansamantala po muna nating kunin itong pag-asa dahil napakahalaga po na guide ng ating mga kababayan dahil hindi naman pwedeng puro impeachment tayo bagaman at mamaya ipapaliwanag po ako ng mga basic terms. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako pro or anti. Doon lang po ako magfo-focus doon sa mga legal na terminolohiya para guided tayo sa ating pakikipagbakbakan online. Anyway, meron po kasing bagyo kaya po kunin muna natin ang DOST Pag-asa at makakasama natin Leanne Loreto. Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi po, Atty. Rina, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ito nga pong bagyong Inday ay nasa Philippine Sea pa rin at na-maintain niya ang kanyang typhoon category habang kumikilos pa west-northwestward. At huling namataan ang sentro ng bagyo sa line 780 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. May taglay pong hangin na abot sa 165 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 205 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour at malawak po yung sakop ng wind field o yung malalakas na hangin nitong bagyong Inday. Kaya't may nakatas po tayo na wind signal number 2 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Island, maging sa may northeasternmost portion ng mainland Cagayan. Wind signal number 1 naman po ang nakataas sa nalalabing bahagi ng Cagayan, kabilang na din po ang nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portions ng Mountain Province at Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, maging sa may northern and central portions ng Catanduanes. Asahan po dyan yung malalakas na hangin. Ngunit kahit wala po tayo sa wind signals ay meron po tayong pabugso-bugsong hangin din, dulot naman po nitong habagat. So expect po natin halos buong bansa po ay makakaranas ng mga pag-ulan at yung makulimlim na panahon dulot ng pinagsamang epekto nitong habagat at ng bagyong Inday. Sa ngayon nga po may panakanakang mga pag-ulan na din sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, maging sa may Zamboanga Peninsula at yung mga pag-ulan na ito maaari pong magdala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And aside po dyan, other parts naman po ng ating bansa, maaari pa rin po makaranas ng mga panandaliang bus ng ulan. At yung mga ganun po, kung severe thunderstorms ay maaari din pong magdulot ng mga pagbaha. Sa ngayon, Ma'am Lian, medyo malaki-laki po ba ang sasakupin ng pag-ulan? Yes, sa ngayon, nakikita kasi natin, aside po dito kay Bagyong Inday, ay yung habagat talaga yung magdadala ng pag-ulan sa, especially dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At inaasahan po natin magpapatuloy po ito sa susunod pa na 3 hanggang 4 na araw. Naku, hindi pala pwede tayong maglaba at magkula. Yes, ma'am, go ahead po. Yeah. Sa ngayon nga po ay may nakataas din po tayo na gale warning sa northern and eastern seaboards po ng Luzon and also sa eastern seaboard ng Visayas. So bawal din pong pumalaot yung ating mga kababayan, all types of sea vessels po yan dahil nga po napakataas po ng mga pag-alon dulot nitong bagyong Inday. And emphasize ko lamang po, kahit wala po tayong wind signals, meron pa rin po tayong mga gustiness or yung gusty conditions dulot po ng habagat. So, doble ingat na lamang po and prepare po tayo dahil in the next few days, maaari pong mas lumakas pa yung habagat natin habang hinihila ito nung bagyong Inday. So, magiging maulan din po sa Metro Manila? Tama po, over the weekend, magiging maulan po dito sa Metro Manila. Okay. Thank you, Ma'am Leanne Loreto at ingat po kayo. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. Hindi pa pala yung Usapang Legal. Pero kayo po ay nanunood, nakikinig ng DZRH Usapang Legal at narinig po ninyo yung report ng Pag-asa kaugnay sa babala ng bagyong Inday na meron po tayong signal number 2 sa lalawigan ng Batanes, mainland Cagayan at east portion ng Babuyan Islands. No? So madadaplisan po ng tropical cyclone ang Batanes bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa July 11. Today is July 9, so medyo may katagalan pa, sa July 11 pa po siya lalabas, baka mamamasyal muna. Ayon po sa Pag-asa, inaasahan ang malakas na hangin, sa mga lugar sa loob ng 24 hours at medyo may malakas na pag-ulan, especially hanggang bukas, So mag-ahanda po tayo kapag sinabihan po tayo ng ating mga LGUs, ng local government officials, na
impake muna, no, lumikas muna, ay sana po ating i-prioritize ang ating safety. Safety first din po ang mahalaga dahil po ang mga ari-arian maari pong mawala pero maari din po nating ma-recover or maari pa din po tayong mag-produce o makapaghanap o makapagbundar ng iba pa, pero ang ating pong buhay, no, ang ating pong kaligtasan ay hindi po dapat na i-compromise dahil isa lang po yan. Usapang Legal. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Miss Gael Enriquez. No, wala tayo sa DZRH News Television pero nasa DZRH News po tayo. Tama ako wala tayo sa News Television but we are live via Facebook ng DZRH News, na. I don't know what happened. At must be some problems, no? Pero at any rate, no, maganda po ang ating talakayan tonight. I hope hindi pa kayo nauuta sa usaping impeachment, pero hindi po ako para kayo maghatol ng hukom. Pare-pareho po tayo nag-aaral at sa totoo lang po, no, parang refresher ito sa mga objections, no? I object, Your Honor. Objection, Your Honor, no? Refresher lang po ito dahil para po sa guidance ng ating mga kababayan, no? Hindi po kasi ito natin maiiwasan dahil Tuesdays and Wednesdays, no? Meron pong impeachment trial, may hearing po sa Senado laban sa respondent, Vice President Sara Duterte. Ayon po, batay po sa apat na articles of impeachment, no? Una, yung Article 1, yung misuse ng confidential funds. Ito po yung mga aligasyon, ha. Hindi ko po sinasabing totoo, wala po akong ganong sinasabi, no? Ito po yung ayon sa aligasyon lamang. Article 2, yung unexplained wealth and false SALNs or statement of assets, liabilities and net worth, no, sa kanyang 2022, 2023 and 2024 SALN, no? At ang sinasabi po, meron daw pong suspicious transactions na na-flag ng Anti-Money Laundering Council amounting to 6.7 billion. Malalaman po natin yan sa mga susunod na araw kung matatalakay po yung tungkol dito sa kanyang SALN at sa kanyang sa mahiwagang BIR box. Yung Article 3, yung bribery in the Department of Education, no, sabi po yung mga bribery and official procurement irregularities during her stay as Secretary of the Department of Education or DepEd, including yung mga sinasabing payouts in envelopes given to officials. Usapang Legal. Pagkatapos po, yung Article 4, ito po yung inuna nila, ang Article 4, yung grave threats and culpable violation of the Constitution. By the way, nililinaw ko po kasi diba kapag kayong trial sa korte, ang akusado ay kasong kriminal, ito po ay kasong kriminal, ang tinatawag po dito ay akusado, accused, no, kapag nakarating sa korte. Ito pong ating impeachment trial ay isang formal, political and administrative process at therefore yung standard criminal trial, no, ay hindi po ganoon, no. Ang tawag po kay Vice President Sara Duterte bilang siyang isinasakdal, no, ang tawag po sa kanya ay hindi akusado kundi siya ay respondent. So maganda din kapag kayo nakikipagbardagulan tayo, no, alam natin yung proper na terminolohiya. Usapang Legal. So ang tanong ay ano na nga ba ang nangyari so far, no? Nakatatlong araw na po tayo doon sa Senado, no? Nakatutok tayo. In fact, noong pong Tuesday ay kasama po ako sa nag-co-host at may bisita po tayo, no? Next Tuesday po ulit, no? Sasalang din po ulit ako pero iba na po ang aking bisita. Meron pa akong special request for guest at kung fan po kayo ni Professor Ed Tayaw ay makakasama pa rin po natin siya maaring sa ibang co-host, no, o sa ibang anchor. But anyway, no, so ang nangyari po so far sa first 3 days, no, ng historic Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay nakafocus po doon sa foundational court procedures, yung opening arguments at yung mga initial witness testimonies. Actually, isang witness pa lang po si Special Agent Galilong ng National Bureau of Investigation. So noong day 1, July 6, 2026,
formally ay nag-convene po as impeachment court, no? Both the House Prosecution Panel and Defense ay nagpahayag na po ng kanilang mga opening statements, no? Sa korte po, no? Bilang yun po ang aking practice, bagaman at noong panahon ng corona impeachment ay kasama ako sa research team ng isang grupo, hindi ko na lang po babanggitin kung kanino, kung respondent or prosecution or yung defense or prosecution. So naging bahagi din po ako noon. So more or less, medyo familiar po ako, pero hindi po ako ganun kabihasa dahil may kanya-kanya pong rules na ini-implement ang Senado, no? Depende po sa kung anong Congress. But anyway, so nung July 6 po, no, inuna po ng isinalang balikan ko muna, rewind. Sa korte po, no, wala pong mga opening statements na ganyan. Wala pong mga opening statements. Diyan po lang nangyayari. Or sa ibang bansa, meron po silang mga opening statements. Dito po sa korte, kung sa korte po, wala pong ganon, no? Bibihira pong mangyari ang mga ganon. Usapang Legal. Ayan. So, ganun pa lang ang nangyari. And syempre, nagkaroon po ng paghalal, no, pag-identify, pag-designate ng presiding officer doon sa impeachment court at sa katauhan nga po ni Senator Cheese Escudero, isa ding abogado at dati pong profesor sa College of Law sa University of the Philippines. Si Senate President Sherwin Gatchalian ay nakaupo sa tabi niya. Yung iba pinagtatawanan siya. Pero normal po na nangyayari yung mga ganoon. Nangyari na po ito in the past. Now, sa day 2, dun po nag-umpisa talaga yung tanungan. Napansin po ninyo, unang nagpipresenta po talaga ay ang prosecution, yung umuusig. Ayan, yung umuusig. So, bagaman at nag-resolve ng administrative at procedural matters, pero nagkaroon na po ng pagpepresenta, no, ng first witness sa katauhan po ni NBI agent John Mark Calilong, isang certified public accountant na sinasabi pong siya ang nag-authenticate, no, noong siya din po ang nag-download at nag-authenticate noong sinasabing video mula sa Facebook page, sa isang Facebook page, no, na sinasabing doon kung saan maririnig umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos at sa First Lady at gayon din kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Usapang Legal. Ma'am Teresita, magandang gabi po sa inyo, ha. Magandang gabi po muna sa inyo, ha. Angelo Redaha, no, pwede po kayong sumali sa ating talakayan tonight, no. If you have questions related to the impeachment, wag lang po ninyo akong tatanungin kung ano ang pananaw ko, kung guilty or not guilty, o kung ano ang pananaw ko sa mga specific na particular na sa mga ebidensya or what. Because ina-avoid po natin yung subjudice. Ano ba yung subjudice? Meron po para hindi po maapektuhan yung posibleng hindi po makaapekto sa paghuhukom ng ating mga senator judges para naman po kahit papaano ay maging patas at hindi maapektuhan, masway ng public opinion. Ayan. So maganda rin po na alam po natin yung subjudice na hindi natin tinatalakay yung merito ng kaso. Usapang Legal. Magandang gabi, Florence Regalo, Angelina Palekbar, Angelo Redaha ng Malolos, Bulacan, Henry Dolohan sa Botolan, Zambales, Moonbeats, si Gael Enriquez, Grace Recta, Tita Ami Miraflor Garcia, Mel Canete. Magandang gabi, Jerry Sumagaysay, Raul Destacamento sa Sorsogon City, Grace Recta, Jerry Sumagaysay, Dante Mulak, God bless you to Francisco Garcia, Eduardo Narvaez, gayon din sa iyo, maraming iba pa. Siyempre, Ma'am Teresita Atienza, gayon din si Bert Miranda, si Gael at si Melvin Lotrodo, Tatay Nalding. Magandang gabi po sa inyong lahat. At siyempre, mamaya po yung kring-kring panalo natin. Malakas promo. Usapang Legal.
Ngayon, ano po ba? O sabi ni Ms. Gal, sana wag na samahan ng drama. Sayang ang oras, may observation lang kahapon, rekta dapat sa evidence at witness. Ayan. Normally, hindi po yun ginagawa sa korte, sa regular court. Pero dito, may tinatawag po kasing sui generis o generis. Ibig sabihin, in its own kind, hindi kagaya ng mga iba na ordinaryong mga pagdinig. Kaya merong leeway o meron pong mga pinapayagan yung kung napansin niyo may mas maluwag, dahil merong mga parang closing statement, actually sagot lamang po ito nung abogado ng prosecution, sagot lamang sa isang tanong sa kanya, pero medyo humaba-haba yung sagot. Kaya sabi ni Senator Chis Escudero, the presiding judge, presiding officer, ay bibigyan din kita. Kaya po nagsalita din si Attorney Vin Luan kahapon. So ang importante lamang po ay nagbibigyan ng sapat na patas na pagkakataon ang parehong panig. Usapang Legal. So nung day 3, nagkaroon po ng pagpapatuloy po ng testimonya. Although noon pong nung day 2, yun po ay tinatawag na direct examination. Ganito po kasi kapag may kaso, may testigo. So direct examination, kung sino man yung nagpipresent sa kanya, direkta. Sa direct examination, ang nagiging proseso po dyan, mga tanong, hindi po pinapayagan yung leading questions. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung leading questions. Pinapaliwanag natin para at least mas naiintindihan po ng ating mga tagapakinig. It's actually exciting, especially for me. This is a refresher course for me at natututo din po ako sa mga talakayan. Sa open dito po sa direct examination, ang mga questions, line of questioning ay what, where, when, how, why, who. Yun lang po yun. Limitado lamang po yun. Doon po sa cross-examination, yun naman po yung, halimbawa, testigo po ng prosecution, i-cross-examine, hahanapan ng butas ng depensa yung mga naging testimonya noong during the direct examination. Usapang Now, ang tanong ay, attorney, bakit naman want to sawa? Both parties, both the prosecution and the defense, bakit naman want to sawa ang objection? I object, Your Honor. Objection, Your Honor. Common po ito. Ano nga ba ang purpose nito? At bakit hindi pa nakakatapos ng tanong? O hindi pa nakakatapos ng sagot? Ay meron na kaagad na objection. Ano nga ba ang purpose nito? Tama ba ito? Ito ba ay OA lang? Nangyayari ba talaga ito? Sasagutin ko po yan. Ilan po munang mga paalala. Sabi niya, attorney, hindi pala dapat magbasa ng comments sa social media ang senator judges. Siyempre, hindi namin matiis na hindi mag-comment. Tama po kayo. As much as possible, hindi nagbabasa ng mga komento yung ating mga senator judges para hindi naman sila ma-sway ng public opinion. Ayan. Vilma Limpio sa Teresa Martires Cavite, magandang gabi. At Romel Livid, Jerome Lorenzo, Mirna de la Cruz, Francisco Garcia, at syempre babatiin ko muna yung mga taga Mercury Drugs na bisita namin earlier. Si Ma'am Ceres Eve Leanio, magandang gabi po sa inyo. Michelle Resco, Ma'am Dory Robles, magandang gabi po sa inyo, at maraming salamat po sa pagdalaw ninyo dito sa aming building. Magko-commercial po muna kami, ipagpapatuloy po natin at ano nga ba, bakit ganun ka-technical ang mga nangyayari. So aside from the objections, bakit mga ba ganun ka-technical? Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang angulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Research TV, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
kagantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotdog. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Tayo magpatuloy ha. Babanggitin ko lang na mag-abang-abang po kayo ng inyong telepono. Baka mag-ring at hindi ninyo masagot. Dahil ang ating pong kasamang si Don Billionario ay tatawag maya-maya. At dahil dalawa po ang mananalo ng 500 pesos tonight. Ayan. Baka kayo ay swertehin. Meron kayong extra pambili ng gasolina o pambigas dyan o pang-load para tuloy-tuloy ang panonood next week. But anyway, no? So mamaya po, before we pause for commercial, kukunin natin yung isang winner. And then after commercial, bago tayo magtapos sa program, kukunin din po natin yung isang winner. But anyway, no, ipagpatuloy po natin. Day trip nga po pala, no, kahapon, no, ay nag-grant po na giranyan po or ano ba yung grant? Inaprubahan, pinagbigyan po ng ating Senate Impeachment Court ang request ng prosecution na isabina ang Office of the Vice President Chief of Staff si Attorney Zuleika Lopez para mag-testify in the hearing. Bakit nasali si Attorney Zuleika Lopez? Dahil doon po sa pag-cross-examine ni Attorney CJ Narvaza ay binanggit niya, no, inintroduce niya yung video involving nakasali si Attorney Zuleika Lopez. Ayan. Usapang Legal.
Yun. Ang tanong dito ay bakit pa sinasabi ng isang lawyer, sinabihan ng lawyer yung witness na yes or no lang ang dapat na answer? Pwede ba yun? Yun po yung nangyayari kapag cross-examination. Nandun po yung mga leading questions. Ano ba yung mga leading questions? Yung leading questions na yung sagot doon sa tanong, yung impormasyon na gusto mong kunin mula doon sa testigo mo ay nandun na sa tanong mo. Sinabi mo na ganito sa ganitong araw ay nandun ka sa ganitong araw. Yes or no? Parang ganun lang. Kaya yes or no lang, Ma'am Teresita Atienza. Josephine Samarita, magandang gabi sa'yo. At syempre pa si Ronel Gano Parcon. First time yung manood. Tapos si Mary Jane Valerio. Walang pang tanong, objection na kaagad. Juan Bisabis, magandang gabi. Avid follower daw. Si Wilma Limpios, magandang gabi din po sa inyo. Now, so ano ba yung layunin? Ito muna, ano ba yung layunin ng prosecution sa pag-present ni agent kay Agent Calilong? So layunin po ng prosecution na sa pagpapakita kay Senior Agent Mark Calilong bilang testigo na patotohanan at i-authenticate ang video recording ng isang online media briefing, no? Sa nasabing video, si Vice President Sara Duterte ay makikita po at sinasabi, no, allegedly ay nagbanta. Although sinasabi ng depensa na ito po ay conditional threat laban sa dalawang matataas na opisyal at of course si First Lady Lisa Araneta Marcos. So ang pangunahing pong punto ng prosecution sa pagharap ng testigo ay pagpapatunay ng ebidensya na mula sa NBI Cybercrime Division at nagsilbing agent on case para i-preserve at kilalanin patotohanan, i-authenticate, no? Yun po ang purpose, no, kung bakit ipresenta si Agent Calilong at ang digital video ng pahayag ng Vice Presidente. Sa mga kaso po na ganito sa korte, no, usually ang ginagawa po ay inaatake yung authenticity, no? Kaya nga po napansin po ninyo kahapon itong si Defense Counsel CJ Narvasa, ang sinasabi niya pati yung mga akala ko ba faithful transcription, bakit may na-miss mo dito? Na-miss mo itong word na detainee at saka yung akusado. So, di ba? Hinahanapan po niya ng butas. Kaya pinakinggan ulit. Although ang sinasabi po ni Agent Calilong ay inaudible naman siya. Hindi siya malinaw. At kapag po ganito, hindi naman po pwede kasing mag-coin ka lang dahil yun ang mag-coin ka lang kahit hindi naman ganun po kalinaw. So, yun po yun. Usapang Legal. Ito naman po ay bilang pagsuporta sa Article 4 ng impeachment. Sa regular court, yun pong tanong ni Senator Risa, no? Don't get me wrong, ito lang masabi ko lang, yung ito ba ay wala namang naipakitang nag-engage ng hitman. Sabi niya, paano mo nasabi na ito ay impeachable offense or ito ay matuturing na grave threats, no? Sa korte po, no, sa regular court, ito po ay tinatawag na objectionable mainly because it calls for a conclusion mula sa isang testigo or opinion ng isang testigo, which is sa regular court, no, again regular court, bawal po ito, no, objectionable po ito kasi ang statement po dapat ng testigo, unless expert witness siya at highly kumbaga ay valuable ang kanyang opinion, no, sa mga ganito pong pagkakataon, lalo pat authentication lamang po ng material ito, hindi po tama na kumuha ng opinion ng testigo. Ayun. Usapang Legal. Yun. So, now ang tanong dito, bakit paramihan yata ng objection ng parte ng depensa bumabagal lalo? Now, ano po ba yung purpose before I go on with that, no? In fairness po, I will have to agree and
tama. Alam po ko po na marami nagkikriticize kay Senator Robin Hood Padilla sa kanyang tanong na ganyan lang naman ang qualification mo. Bakit anong karapatan mo na itanong ang credentials na nitong si Agent Calilong? Yung tanong niya ano ang qualifications or credentials mo, no, Mr. Witness. Funny as it may sound, no? Valid po yung tanong, no, ni Senator Judge Robin Padilla kasi pinipresent si Agent Calilong bilang isang competent and capable witness. So tama lang na para maging competent witness ka, alam mo kung ano ang qualifications ng isang tao na akma ba yung kanyang area of competence, yung kanyang capability doon sa tinitestify niya. So valid po yun, hindi po katawa-tawa si Senator Robin Padilla doon sa aspeto na yun. Ayan. Usapang Legal. So ang ano kasi, kailangan po kasing i-test, diba, kung competent ba yung at capable ba yung witness na mag-testify as to kasi nga, di ba, i-authenticate niya. Anong kaalaman niya, anong qualifications mo. So tama 'yon, valid po 'yun. Kasi po, no, yung competent witness, lalo na po pagdating sa mga electronic evidence or electronic documents or CCTV, no, ay kailangan po ng authentication talaga, no? Hindi mo kung hindi po authenticated ang electronic evidence ay hindi po ito magagamit bilang ebidensya. So hindi po kailangan yung nag-record, although bakit hindi mo sabi, 'di ba, parang bakit hindi mo present, hindi mo kinuhanan ng affidavit yung itong taong nag-record at nag-live. Pero hindi po kailangan yung nag-record mismo o yung operator ang mag-authenticate, no? For CCTV videos, sabi po ng Supreme Court sa People versus Manansala, nire-recognize po na yung authorized or competent witness to authenticate is not limited to the person who made the recording, no? It may be another witness competent to testify to its accuracy. Pero dapat po ma-account ang chain, no? Yung origin, yung transfer, at saka yung presentation. Dapat po masabi na ito ay faithful reproduction or faithful copy kung ano yung original. Kasi kapag ka-altered, napatunayan. Kaya meron pong may tinatawag na hash value, 'di ba? Hash value ibig sabihin po na consistent ba, no, yung nandun sa USB at saka yung nandoon sa Facebook Live, no? So kapag ka po nagkaroon ng failure to identify yung taong nag-download, yung nag-copy nito, at kapag ka po nagkaroon ng failure to explain yung proper handling at transfer and preservation, maari pong mabaliwala yung mga ganitong ebidensya. In general po, in general. Usapang Legal. Kaya naman, sino ba ang competent witness para sa Facebook Live? Ito po yung pinaka-practical na discussion natin. So, yung account owner, yung streamer, yung nag-Facebook Live, at saka yung person who captured or exported or downloaded the video. Basta po, pinaka-critical po yung unaltered. Hindi na-edit. Hindi na-edit. Kung may nag-post dyan, ay may mga nag-post, ay dapat hindi yun ikakat. No? So, pati po yung digital at IT custodian, no, noong material. Usapang Legal. So, napakahalaga po nun, ano. Kaya lang, kapansin po na hindi masyadong na-dispute yung authenticity. And itong si Depensa, sa halip na i-dispute yung authenticity, seem to have gotten yung portions noong video, pinipresenta na video, but parang lumalabas na in essence, kinukonfirm niya na totoo itong video, authentic itong video, and ito lang ang binibigyan lang namin ng konteksto. So sa halip na ipabaliwala yung video, sinabi niya parang in essence, without saying it, na meron ngang video, totoo itong video, pero ito ang konteksto. Parang ganun po ang strategiya nitong Depensa. Usapang Legal. Now, si Bert Miranda nagtatanong, paramihan yata ng objection. Bakit pa napakaraming objection? Ano ba ang purpose? Kasi po, no, alerto po dapat para po sa mga abogado kung kayo po ay may kaso. Sa mga pagtatanong po at mga testimonya, no,
kapag ka nagte-testify na in court, dapat alerto ang abogado sa pag-object. Meron pong mga objectionable manner of questioning, no, yung ask and answered, naitanong na ito, repetitive, paulit-ulit, merong incriminating yung question, di ba? Meron pong mga ganun. Tapos yung best evidence rule, mamaya banggitin po natin ano yung best evidence rule or original document, no? Ito po yung naging controversial, naging viral. Gayun din yung bludgeoning of witness, di ba? Napansin din po ninyo yon. Compound question, nabanggit po natin ito, narinig po natin ito, objection ni Attorney Ligutan, ano yung compound question, yung series of questions. Sa pagtatanong po kasi, dapat isang tanong lang, pasasagutin mo muna siya, at kung meron kang follow-up question, saka mo lang itatanong kapag nasagot na yung question, nasagot na yung first question. Ayan. So, ano pa ba? May nag-mention ba ng falsus in uno, falsus in omnibus? Ibig pong sabihin ito ay false in one thing, no? False in everything. Ayan, meron din pong hash value, binanggit kahapon, hearsay, o walang kakayanan dahil wala siyang personal knowledge, no? Irrelevant, kaya lagi po ninyong lagi po natin naririnig, or irrelevant, or leading question, no? May mga pagkakataon ko yung question po na manner of questioning, leading, ba? Parang kino-coach mo na, yan. O kaya misleading, no? Walang question has no basis. Ibig sabihin po kasi, dapat, halimbawa, bago mo questionin yung ebidensya, dapat na ipresenta na po muna ito, no? Halimbawa, itong dokumentong ito, na ipresenta na muna yung dokumento bago mo questionin as to content. Ayan. Ano pa ba yung mga questions? Overruled. Ano ba ibig sabihin ng overruled? Pagka-overruled, nire-reject yung objection, no? Ibig sabihin, sige lang, go ahead, Mr. Witness. Pagka naman sustained, ibig sabihin, pinapaboran yung objection. Ibig sabihin na, sige, wag mong sagutin kung ano man. Ayan. So, nasa susunundan nyo po ba? Yan, ano pa ba? Yung mga, okay. So, ano pa ba yung question? Now, bakit nga ba timely? Kasi, bakit nga ba napakaagap at tipong hindi pa natatapos yung tanong ay may objection na kaagad? Kasi po, kapag ka po naipagpatuloy yung tanong at nakasagot itong testigo, no? Magiging parte po siya ng record. At pagka naging parte po siya ng record, ibig pong sabihin, kapag ka po gumawa ng hatol o desisyon yung pong huwes, yun pong kahit pa objectionable yun ay dahil walang timely objection, na isama siya sa record and therefore kasama po siya sa konsiderasyon kapag gagawa ng hatol ang isang huwes or isang senator judge. Kaya po, hindi rin po natin masisisi kung bakit napaka-alerto, bibo, no, yung ating mga abogado both sa depensa at sa prosecution. Usapang Legal. Yan. So, naiintindihan nyo na po kung bakit objection, Your Honor. Objection, Your Honor. Ayan. So, napakahalaga po, no? Kapag ka po ang abogado ninyo ay ganito ka-alerto, ay matuwa po kayo. Lalo na po kayo ay akusado o kayo ang nagsasampa ng kaso. But anyway, meron po tayong kring-kring panalo, mananalo na 500 pesos. Magandang gabi po sa inyo. Sino pa ito? Yuhu! Ay wala, ayaw yatang manalo ng 500. Hello? Hello po. Yes, gusto niyo po ba ng 500 pesos? Yes po. Ayun, matagal kayong sumagot eh. Ano pong pangalan nila, ma'am? Michi Kumatsu po. Pinoy ba kayo, ma'am? Apo. Half Japanese po. Kaya pala unique ang pangalan. Koichi Kamatsu. Ang alam ko, Tankatsu. Magandang gabi po. Taga saan po kayo, ma'am?
Sa Lapid po, Lumingon, Chaong, Quezon. Taga Chaong, Quezon. Ay magkapit-bahay tayo. Taga Marinduque po ako eh. Dumadaan sa Tiaong bago makatawi doon sa amin sa Marinduque. May mahirap po akong tanong sa inyo. Ano po ang kauna-unahang radio station sa buong Pilipinas na magsa-celebrate na ng 87th anniversary on Wednesday, July 15, 2026? Ano po, DZRH po. Okay, congratulations. Nanalo po kayo ng 500 pesos. Usapang Legal. Ayan, so maraming salamat po Miss Kawetche Kamatsu, isang, di ba, Kamatsu. Ay, ang saya. Ganda na pangalan niya. Anyway, sabi ni Ma'am Gaelo, kung ayaw mo, akin na lang. Ay, ako din eh. Kaya nga tinatanong kung gusto ba niya or hindi eh. But anyway, congratulations po sa inyo, ma'am. No, sabi niya, ano pa ba yung may mga questions, no? By the way, wag po ninyong i-misinterpret yung kagaya yung best evidence rule, no? Yung ibig sabihin ay original document rule, kasi yung best evidence rule po nire-require ang party to provide a valid reason why it wants to submit evidence like writings, recordings, and photographs during the trial, but the original is not available, no? So yung pong yung rule na yon ay napalitan ng original document rule, under which, no, noong 2019 po, no, ay sinasabing applies only to documents. In this rule, yung photocopies and duplicates are admissible to the same extent as an original, no? Ibig sabihin yung mga photocopy, no, meron na rin po siyang value like the original, no? Pagdating sa ebidensya ang pinag-uusapan. Ngayon, yung magfo-photocopy kayo ng pera, magpiprint kayo ng pera, or ifo-photocopy nyo yung pera at sasabihin niya, same as the original document. Therefore, Aling Nena, pabili po ako ng 1 kilong bigas, narito po ang pera. Best evidence rule, ha? Original document rule, ha? Meron po akong pera dito na photocopy. Original document rule, ayon po sa kay Attorney Ligutan. Pero ito po ay naging desisyon ng Korte Suprema dun sa kasong People versus Lastimosa, no? Na sinasabi po, yung photocopy ng ebidensya, hindi ng pera, no? Ng evidence, photocopy or duplicates are now admissible to the same extent as original, unless, no, yung genuineness or pagiging totoo or existence noong original ay in question, no? So, yun po yun. Pero hindi po ito nag-a-apply sa pera. Wag po ninyong gagawin dahil meron pong parusa kung mag-photocopy, magpepeke po kayo ng pera. Usapang Legal. Mag-commercial po muna tayo sa ating pong magbabalik. Marami pa po tayong mga tatalakayin. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. This time amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS.
ko. Pritong ulam na masebo, lalo ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. Tausapang Legal kasama si Attorney Rina Seco.
Legal! Okay, before we pause for commercial, ito pa rin po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan Attorney Rina Seco. Before we pause for commercial, yung kanina po binanggit ni Ms. Gael Enriquez yung tungkol sa pag-photocopy. No? Dalawang aspeto po, no? Yung tungkol sa peking pera, pagpepeke at pagre-reproduce, counterfeit, kagaya nga na sinabi ni Ma'am Grace Recta, at saka yung photocopying. No? Magkaiba po kasi yung counterfeiting, nagpepeke ka, ibig sabihin mukhang totoo at pwedeng makapanloko. Pero yung photocopying, pwedeng photocopy na colored, pwedeng photocopy na black and white. Wag po ninyong gagawin yun kahit yung pag-photocopy lamang. Magkaiba po ang parusa sa kanila dahil yung photocopying po ay ibinaban po o ipinagbabawal po ng Bangko Sentral ng Pilipinas kahit gamitin man ninyo o hindi. With intention to use or wala man, meron pong BSP Circular noong 2014 na nagbabawal ng reproduction ng banknotes, ng pera. At may penalty po regardless kung ito po ay black and white, kung ito po ay colored, at regardless kung may intention kayong gamitin o wala, no? Even if you never intend to use it or to spend it, no? Ito po ay may parusang kulong mula 5 hanggang 10 taon. Kaya yung mga nang-aasar dyan kay Attorney Ligutan, I don't care kung kayo po ay inis or inaasar nyo lang si Attorney Ligutan. But please, for your own sake, wag po kayong magfo-photocopy at ipopronta pa ninyo sa inyong social media platforms. Paano kung i-trace po kayo at makasuhan? Ay ano na lang, dahil lang nag-photocopy ka na ng pera, no? Iniskan mo yung pera, makukulong ka ng 5 hanggang 10 taon. It's not worth it, no? Kaya po hindi po dapat na padalos-dalos. So wag po ninyong ifo-photocopy ang pera dahil wala po, maliban na lamang kung meron po kayong authority mula sa Bangko Sentral, dahil maari po kayong managot criminally. I-risk nyo po ba? No? I-risk nyo po ba ang inyong kalayaan para lang for clout or para lang masabi na para lang makapang-asar, no, doon sa original document rule dahil hindi natin alam na meron palang ruling ang Supreme Court tungkol sa admissibility or pagtanggap doon sa mga photocopy or faithful reproduction bilang ebidensya. So don't risk it. Maganda po na nag-verify din muna tayo or nag-check muna tayo kung dapat ba ang ating mga sinasabi at ginagawa bago natin gawin. Otherwise, sabi nga po ignorance of the attorney, hindi ko naman alam na mayroon palang parusang ganun. Mayroon pala krimen pala yun, na mali pala yun. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Now, may binanggit tayo tungkol, si Ma'am Grace Recta tungkol sa counterfeit. Yung pag-photocopy, hindi naman po pagpepeke, hindi po ba? Pero yung counterfeiting po, mas mahirap, mas mabigat ang parusa dahil ang sentensya po nito ay 12 years and 1 day, at meron pang multa na hanggang 2 milyong piso. So never attempt just for clout na kayo ay mag-counterfeit o kayo ay just for pang-aasar na mag-counterfeit o mag-photocopy ng pera. Thank you so much, Gael Enriquez, sa pagtanong niyan dahil alam ko marami po sa ating sa publiko ang gumagawa ng nag-photocopy dahil inaasar si Attorney Ligutan. Usapang Legal! Ngayon, may binanggit si Ma'am Teresita Atienza tungkol sa hostile kapag British hostile witness kapag British accent, kapag American English hostile. So, nangyayari po itong hostile witness kapag po unwilling or kampi sa kabila pero gugunin mo bilang testigo. Ayun, yun po. So, ipipresent mo bilang testigo. Adverse interest o kaya yung unjustified reluctance to testify. At yun. So, pwede ba ang leading question sa hostile witness? Oo. Yung yes or no lang. Nandun na yung sagot sa tanong. Yun, inaalaw po yun. Kaya wag po kayong magugulat. Bakit leading yan? Sabi ni attorney, inaalaw po yan kapag hostile or hostile witness. Usapang Legal! Attorney, paano kung yung sinasabi niya incriminating sa kanya, pwedeng makapagdiin sa kanya? Pwede siyang managot sa magkaroon ng criminal liability dahil sa kanyang testimonya. Mag-o-object po, pwede pong maka-refuse to testify, pero dapat po mag-object. Objection, Your Honor, incriminating. Ayan, yun po yun. So, doon po papasok yung objection. Alerto dapat ang abogado. So, yun.
Kulang po ang oras natin eh. Pasensya na po kayo. Maricor Angeles, Zon de la Cruz, magandang gabi. Marami daw siyang natutunan. Sarap daw makinig. Maricor Angeles, Margarita Guevara, Gael Enriquez, at maraming iba pa. Thank you very much. Winnie Diaz, magandang gabi. At Francisco Garcia, pasensya na. Fruy Vita, marami pang iba. Pasensya na, hindi ko na mabasa. Pero, kukunin po natin yung isa pang winner ng Kring Kring Panalo Promo. Magandang gabi po sa inyo. Hello po, magandang gabi po. Taga saan po kayo? Ano muna pangalan ninyo, ma'am? Raquel po, Raquel Anrima po. Raquel Anrima. Taga saan ka? Taga Real Calamba, Laguna po. Uy, kababayan ni Jose Rizal. May question po tayo ngayon. Ano po ang magsa-celebrate ng 87th anniversary, ang kauna-unang radio station sa buong Pilipinas na mag-87th anniversary na this July 15, 2026? DZRH po. Congratulations, Raquel Anrima ng Calamba City, Laguna. Nanalo ka ng 500 pesos. Usapang Legal. Sa Tuesday po ulit ha, samahan niyo po ako ha. Uupo rin po ulit ako before. Hopefully sa evening din po, no, para yung mga basic concepts, no. I will try to be unbiased as much as I can be, dahil syempre may mga paniniwala din po ako, pero as much as possible mag-stick lamang po ako dun sa mga legal concepts para po mas maipaintindi sa inyo at kayo po mismo ang mag-form ng inyong sariling opinion. Yun po ang aking goal, at sana po ay call me out kapag pag lumalabas ang aking mga personal biases. But I want to be neutral as much as possible, only explaining legal concepts. Nakasama ko po sa kabilang side si Don Villonario, and of course itong si Jeric Barreto. And again, paalala po sa ating mga kababayan, mag-iingat po tayo, wag po tayong magiging reckless, lalo na po ngayon may bagyo, no? Ako pang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.